State of the Nation. Mahigit 5 oras nang nasusunog ang isang residential area sa barangay Katmon, Malabon. Umabot sa ikalimang alarma ang sunog na idineklarang under control pasado alas 9 ng gabi. Isa ang napaulat na sugatan at may isa pang nahirapang makahinga. Isang bumbero naman ang sugatan ng makagat ng aso. Pagsabog sa pagawaan ng paputok, 2 ang nasawi at abot sa 45 bahay ang naapektuhan. Walang permit ang naturang pagawaan ng paputok sa Norzagaray, Bulacan. May report si Mariz Umali. Napakalakas po ng impact ng pagsabog. Basag-basag na mga bintana. Medyo malayo na po itong bahay na to pero po bagong gawa po, nawasak pa rin po. Nawasak na mga pader at may mga bahay na tuluyan ng nabura sa tindi ng pagsabog sa Barangay Partida sa Norzagaray, Bulacan, na ang sinasabing dahilan, sumabog na pagawaan ng paputok. Makikita ninyo sa aking likuran ay ang mismo raw pinagmulan ng pagsabog ng pagawaan ng mga paputok. Kung makikita po natin, bakante na po siya. Pero ayon sa mga residente rito, ay puno raw po yan ng mga tahanan. Ibig sabihin, sa tindi ng pagsabog, talagang nasira, nawasak yung lahat ng mga tahanan na nakatayo po dyan. Katunayan, may mga natira pa po rito na mga yero, na mga tumilapon. Kabilang din po sa tindi ng pagsabog ay umabot pa doon sa taas ng punong yan. Napakadelikado po talaga. Pwede po siyang magdulot ng injury kahit po sa mga physical structure ng buildings. Ganyan, pwede po niyang gibain. Ayon sa mga residente, ilang beses na nilang kinausap ang may-ari ng pagawaan. Hindi naman kami pinakikinggan. Ilayo-layo sana. Nilayo naman bagya, kaya lang hindi naman kalayuan dyan. Kalapit din. Isang bahay ni Lolo Dani sa mga nawasak. Ang masaklap, kasama ang apo niyang 15 anyos sa 2 nasawi sa pagsabog. Naglalamay raw noon ang apo niyang si Ivan para sa mas batang kapatid na 3 araw pa lang kamamatay dahil sa sakit. Tulungan kami. Pati apo ko namatay dyan. Puyat sa lamay. Patay. Nakatulong na sa duyan. Bigla na aksidente sumabog. Hindi na siya nakatakbo. Gawa nga natutulog. Inabutan na siya doon. Patay rin ang isang trabahador ng pagawaan ng paputok na di pa nakikilala. 5 ang sugatan. Tumalsik na lang po yung mga yero sa bahay. Hanggang sa natamaan na po kami ng yero. Ayon sa Norzagaray MDRRMO, posibleng umabot ng hanggang 45 bahay ang nasabugan. Mga pulbura o posibleng mga stock na paputok. Base po dun sa aming pag-validate sa mga permit, wala po silang permit. Hinahanap pa ang may-ari ng pagawaan ng paputok na posibleng maharap sa patong-patong na reklamo. Pwede po siya sa multiple homicide po kasi 2 po yung namatay. So may kulong po yun. And then multiple injuries din po. So meron din pong kulong yun. At saka damage to properties. Nito lang Setyembre nagdulot ng malaking sunog ang pagsabog ng mga pulbura ng paputok na nakaimbak sa isang bahay sa Valenzuela. 3 ang nasawi habang 7 nasugatan. Bawal ang pagbebenta at pag-iimbak ng mga paputok at materyales nito sa residential areas dahil sa peligrong dulot nito. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Daan-daang milyong pisong halaga ng infrastructure projects umano ang nakuha ng isang kumpanyang iniuugnay sa mag-asawang politiko sa Tarlac. Inireklamo na sila at ang DPWH Tarlac First District Engineer ng plunder. Simula naman sa susunod na linggo, ila-livestream na ng Independent Commission for Infrastructure ang mga pagdinig nito. May report si Joseph Moro. Nagreklamo sa Ombudsman ng Grupong United Filipino Against Crime and Corruption o UPAC laban kay Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Plunder ang asunto laban kay Rivera pati na sa misis niyang si Concepcion Tarlac Vice Mayor Evelyn Rivera at DPWH Tarlac 1st District Engineer Neil Farala. Sinampahan din ng reklamang grave misconduct, serious dishonesty at paglabag sa Government Procurement Act ang mag-asawa. Kaugnay yan sa 600 milyong pisong infrastructure project na inaward ng DPWH sa Tarlac 3G Construction. Si Congressman Rivera ang presidente ng kumpanya habang treasurer naman si Vice Mayor Rivera. Batay sa kalakip na General Information Sheet ng Tarlac 3G Construction mula sa Securities and Exchange Commission o SEC.
Mula 2018, 13 kontrata sa iba't ibang distrito ng Tarlac ang napunta sa naturang kumpanya. Merong mga health center, may flood control, iba-iba po. Ang na-verify ko pa lang sa 3rd District ay mga doon sa substandard na nakita ko, tsaka may GOSE, so mga 7. Si Congressman Rivera raw mismo ang pumipirma sa kontrata bilang General Manager ng Tarlac 3G. Siya ay sitting congressman, pero siya ay contractor at ang matindi siya yung pumipirma ng mga kontrata sa DPWH. Hindi siya nag-divest, may conflict of interest, may conspiracy dito. Kasi alam niya congressman siya, alam ni district engineer na congressman siya, pero binibigyan siya ng kontrata. Pag-aaralan daw ng ombudsman ang reklamo. I-validate lang natin yung documents kung siya talaga, kung walang pagbabago sa official documents na dapat i-contain ng isang complaint. Yun. Tutuloy na natin ang PIN after validation. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ng panig ng mga inireklamo. 15 kontraktor naman ang iniimbestigahan ng Department of Trade and Industry. Pero higit pa raw dyan ang posibleng matanggalan ng lisensya at di na makakuha ng proyekto kahit pa private projects. Kabilang sa mga wala ng lisensya ang 9 na kumpanya ng mga diskaya. Madami talaga sila. But the thing is, we can't really divulge also because we need to make sure na yung violation nila is correct. Higpitan din ng DTI ang pagkuha ng lisensya. Ang mga mag-a-apply daraan na sa background check. First, if they are part of this flood control, definitely, hindi na sila pwede. And then, we're also thinking that even the relatives cannot anymore be also given the license. Ipiniliwanag yan ni DTI Secretary Cristina Roque sa pagharap niya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para ipaliwanag kung paano na-accredit ang isang kontraktor para magkaproyekto sa gobyerno. Hindi naka-livestream ang pagdinig na kanyang dinaluhan. Pero simula sa susunod na linggo, ila-livestream na raw ng ICI ang kanilang mga pagdinig. ICI is only 39 days old, but we will try our best to be able to full blast investigation of all this fraud. In spite of no rules allowing us, we will now go on live stream next week. Once we get to be able to have the technical capability. Live streaming of the proceedings will definitely address this concern of the public. Pero para sa Makabayan Block, tila huli na ang gagawing pagla-live stream na sana raw ay ginawa nila ng mas maaga. Pag-aaralan naman ng Korte Suprema ang isusumiteng alituntunin ng Sandigan Bayan para pabilisin sa 6 hanggang 8 buwan ng paglilitis sa mga kakasuhan kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Any rules that may be proposed by any court, whether it's collegiate court, Sandigan City and CA, will have to be reviewed by the court and bank. So any suggestions or recommendations coming from the Sandigan Bayan as to expedite the cases involving flood control projects, for sure we will review immediately these rules and see to it that they are implemented properly. Iniimbestigahan din ng SC ang mga itinayong Hall of Justice na naging proyekto ng mga kontratista naka-corner ng malalaking government projects. There were projects that were included in the budget for some of our halls of justice, which were outside the judiciary's budget. And therefore, for some of them, these were built by DPWH. And as of yesterday, the justice in charge, Justice Samuel Garland, reported briefly to the Chief Justice, and I witnessed the report, that he is looking at several projects that were funded by some contractors that were listed. Natapos naman daw ang karamihan sa mga proyekto at hindi pondo ng Supreme Court ang ginamit dito. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala raw nadamay na dokumentong may kinalaman sa investigasyon sa flood control projects sa pagkasunog ng DPWH building sa Quezon City. Ayon yan sa DPWH at ICI. Sabi pa ng DPWH, ang nasunog ay gusali ng Bureau of Research and Standards na nagsasaliksik, nagsusuri, gumagawa ng pilot testing at bumubuo ng mga alituntunin sa government infrastructure projects. Wala raw doon ang mga sensitibong dokumento kaugnay sa flood control.
Batay sa investigasyon, nagmula ang apoy sa isang computer unit sa Materials Testing Division na sumabog kamakailan. Umabot sa third alarm ang sunog bago naapula pasado 1:30 ng hapon. Isa ang sugatan. Pinaiimbestigahan naman ng ombudsman kung sinadya ang sunog. Isinapubliko na rin ni Senate President Tito Soto, Senator Robin Padilla at House Speaker Faustino D. III ang kani-kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Mahigit 188 million pesos ang net worth ni Soto. Ang net worth naman ni Padilla mahigit 244 million pesos. Nakasaad sa SALN ni D na may net worth siyang mahigit 74 million pesos. Nauna nang isinapubliko ni Senator Risa Ontiveros ang kanyang SALN. Idineklara naman ni Senator Ping Lacson kung magkano ang kanyang net worth. Mahigit 70 milyong piso ang natangay sa isang doktor matapos mabiktima ng investment scam na gumamit ng artificial intelligence o AI-generated video na may mukha ni Pangulong Marcos. Yan at iba pa sa spot report ni John Consulta. Good morning, my Princess Marie Faith. I know you waited for me. Can't wait to see you. Dahil sa video na ito, nagtiwala raw ang doktor na si Marie Faith Sagun Villarta sa investment na inalok ng kanyang mga kausap. Pero ang video na mula raw kay Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi naman napag-alamang likha pala ng AI o Artificial Intelligence. Ang investment, scam at pakana pala ng dalawang suspect na naaresto sa intrapid operation. Kwento ng complainant para makumbinse, pinadalan siya ng mga suspect na mga mamahaling regalo na anilay galing daw sa Pangulo. Meron po siyang binigay na isang galing daw po ito kay BBM. May binigay pa pong watch sa akin. Meron din pong 2 sasakyan. That time po, magpa-file po kasi ng candidacy yung mga politicians po noon. Parang year 2024 po yun eh. And then, mag-invest daw po kami kasi kailangan nga daw po ng funds. And then, after daw po manalo or after some time, magkakaroon daw po yun ng mga dividends. Ayon sa complainant, umabot na sa 93 million pesos ang kanyang naibigay sa suspect sa loob ng 1 taong panloloko sa kanya. Kinukuhanan pa namin ng pahayag ang mga suspect na kinasuhan ng estafa at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Mabilis na pinasok ng mga tauhan ng NBI Human Trafficking Division ang isang bahay sa Caloocan. Ang target nila, ang babaeng ito na umano'y sangkot sa paggawa ng madalaswang online show ng mga minor de edad. Ayon sa NBI, hindi bababa sa 30 bata ang kanyang nabiktima na nauwi pa sa sex tourism. Walang pahayag ang suspect na naharap sa reklamo. Nasa loob ng Piso Net Shop sa Mabalacat City, Pampanga, ang batang babaeng ito nang lapitan at tapikin ng isang lalaki. Maya-maya, sabay na silang lumabas sa shop. Mula noon, hindi na nakauwi sa kanilang bahay ang 8 taong gulang na bata. Kaya inireport ito ng kanyang mga magulang sa barangay. Napag-alaman na dinala pala ng lalaki ang bata sa bahagi ng isang expressway. Wala na pong saplo. At talagang ano po siya, critical ma'am. So agad na sinugod po yung bata. Halos hindi po niya hindi makaimulat yung mga mata dahil allegedly ito nga po ay pinagpupukpok ng bato at pinag-uumpog kanyang ulo. Ayon sa mga pulis, sumama ang bata sa lalaki matapos niya itong alokin ng 20 pesos. Arestado na ang suspect na sasampahan ng kaso. Patuloy na inoobserbahan sa ospital ang bata. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakataas ang tropical cyclone wind signal sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil sa bagyong Salome. Sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa, signal number 1 sa Batanes, western portion ng Babuyan Islands at northwestern portion ng Ilocos Norte. Huling namataan ng bagyong Salome sa layong 90 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Posible itong mag-landfall o lumapit sa Batanes sa loob ng susunod na 12 oras. Maaari rin itong lumapit sa Babuyan Islands bukas ng umaga at sa Ilocos Norte bukas ng tanghali o sa hapon. Bukod sa bagyong Salome, may Intertropical Convergence Zone o ITCZ din na nagpapaulan sa ilang bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. Ipinagkibit-balikat lang ni First Lady Liza Araneta Marcos ang hiling na imbestigahan siya kaugnay sa issue ng flood control projects. Kaugnay yan sa liham na ipinadala sa ICI ng private citizen na si John Santander. Karipip nito ang mga litrato ng unang gilang kasama si Maynard Ngu
na idinadawit sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa palasyo, wala namang naipakitang anumang ebidensya na nag-uugnay sa unang ginang sa issue. Patuloy naming kinukuhanan ng pahayag si Ngu na idinawit noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na hinatiran umano niya ng kickback. Princess Aliyah, second housemate mula sa Gen Z Sparkle na aabangan sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Once in a lifetime opportunity lang po ito. Sabi ko, for the first time, and malapit na din naman ako mag-18. Sabi ko, bago ako mag-18, gusto ko makatry na something exciting. Next kapamilya housemate ang dating child actor na si Miguel Vergara. New experience naman po, and I get to meet new people. So that intrigued me a lot po. So I said yes. This coming Sunday, last part na ng 30th anniversary special ng longest-running comedy show na Bubble Gang. Mapapanood na ang pagtatapat ni Kapuso comedy genius Michael V at ang kabogable star Vice Ganda para sa Mr. Asimos segment. At ang guesting ni PBB ex-housemate Esnir sa The Day in the Life of Eva sketch with Charizo Lomon. Sobrang fun lang po. Batuhan lang ng mga jokes, ganyan, tapos harutan. May special appearance din si 24 Oras anchor Emil Somangil. Ang mensahe sa kanya ni Paolo Contis, aka Emil Maangil. Emil! Tokayo! Nais kong sabihin sa iyo, pagpatuloy mo ang mga ginagawa mong pagkuha at paghuli sa mga karumaldumal na krimen at asahan mong matutulungan kita dito sa Agresibo. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung plano mag-travel abroad, pwedeng isama sa bucket list ang Kazakhstan na may mga nakabibighaning lawa, visa-free pa para sa mga Pinoy. G tayo dyan kasama si Ian Cruz. Hindi ito postcard, kundi totoong larawan ng mga tanawing nasilayan mismo ng content creator mula Cebu na si Kobe nang bisitahin niya ang Almaty, Kazakhstan. Sa 7 araw niyang pamamalagi roon, ang kanyang first order of business, ang Big Almaty Lake, isang nakabibighaning lawa sa paanan ng bundok na perfect para sa mga nature lover. We rented an electronic bike with an accelerator to go uphill. Sa top, it's super cold, it's suddenly snowing, and na-shock ako kasi yung water is really blue. Sakay ng kabayo, mararating naman ang Kindy Lake. Dito, makikita ang mga punong nakalubog sa tubig. Dulot ng isang lindol, mayigit 100 taon na ang nakalipas. 3 magkakadugtong na lawa naman ang bumubuo sa Kolsai Lake na napapalibutan ng pine forest. At ang tinaguriang Little Grand Canyon of Central Asia, ang Sharin Canyon, mga rock formation na nabuo sa loob ng milyon-milyong taon. Yung mga lakes, yung mga canyons, I never thought na makikita ko yun in real life because it literally looks like a wallpaper sa computer. Hindi lang tanawin ang bumida sa kanyang biyahe, pati ang pagkain, may kakaibang kwento. Ang pinaka-interesting doon is yung horse meat. So, it's like their national dish. Nawiweirdan ako kasi first time ko mag-eat ng horse, and it's probably my last. Kazakhstan is really underrated tourist spot, country spot for like the Filipinos, and it's really an easy access. My direct flight, it's visa-free for Filipinos. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan.
Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.